Para mapilit makuha ang address ni Tianjie, gumamit ang isang grupo ng mga bugaw ng kung ano-anong paraan. Sa harap ng takot na tingin ni Mike, gumamit pa sila ng kutsilyo para gupitin ang kanyang buhok. Bro, tapos na ako agad, boss. Hindi ko talaga alam. Papatayin mo man ako, wala akong magagawa. Nang makita na hindi epektibo ang taktika na ito, inilipat ng mga bugaw ang kanilang target sa girlfriend ni Mike. Kahit na nag-aalala si Mike sa kaligtasan ng kanyang girlfriend, nanatili pa rin siyang tahimik. Pagkatapos, nang may pagkakataon na nakapabaya ang mga umaatake, inagaw niya ang isang sandata at tumakbo papunta sa kanyang girlfriend. Pero pagdating niya sa kanto, nakita niya si Tianjie na kalmadong nakaupo, umiinom ng tsaa. Ipinadala mo ba sila para subukan ako? Hindi ako ganoon kadaling magtiwala. Lumabas na balak talaga ni Mike na sumama at magtrabaho kay Tianjie. Gayunpaman, bilang isang pinuno ng sindikato, likas na maingat si Tianjie sa kanyang mga kilos, kaya isinagawa ang pagsubok na iyon. Ang sitwasyong ito ay nagdulot din ng hindi kasiyahan sa isang tao. Sa harap ng pagkidnap sa kanyang boyfriend, pinili niyang manahimik at hindi ibunyag ang anuman, kahit na isinaalang-alang ang kanyang kaligtasan, na nagdulot ng labis na pagkadismaya sa kanya. Ang ipinakita ni Mike ay nakakuha ng pag-apruba ni Tianjie, kaya pinayagan siyang sumama mula noon. Gayunpaman, hindi alam ni Tianjie na mula pa lamang sa paglitaw ng kanyang mga tauhan, alam na ni Mike na isa itong pagsubok, dahil ang taong humawak sa kanya ay ang parehong lalaki na nakita niya noon na kasama ni Tianjie. Sa mga sumunod na araw, kahit saan magpunta si Tianjie ay lagi niyang isinasama si Mike. Isang araw, nagdaos ng internal meeting ang sindikato. Medyo na late si Tianjie, kaya nagreklamo si Dasang. Mula nang lumampas ang kanyang kapangyarihan sa iba, hindi na niya sila gaanong pinapansin. Dahil marami siyang tauhan, lalo pang lumaki ang kanyang kayabangan, at palihim pa niyang nakuha ang ilang teritoryo ng ibang maliliit na lider sa loob ng sindikato. Dahil dito, nagkaroon ng pag-aalala ang lahat. Kaya ang layunin ng pulong ay pag-usapan ang pagkakasundo at pilitin si Dasang na ibalik ang mga teritoryong pag-aari ng ibang kasapi. Gayunpaman, hindi naging maganda ang resulta. Sinabi ni Dasang sa lahat, sasabihin ko sa inyo, mula pa noong ipinanganak ako, diretso ang dila ko at hindi ako marunong magpaligoy-ligoy. Sa ngayon, ako ang may pinakamaraming tao at pinakamalakas na puwersa. Kung may hindi susunod sa akin, pwede akong humiwalay o lumipat ng panig. Maraming lugar ang tatanggap sa akin.